So yun, first na gagawin natin sa ating prototype is i-connect muna natin yung mga wire kasi medyo mahaba yung wire na kakailanganin natin. So kailangan natin na mas mahaba na wire. Kaya ito, idudugtong muna natin yung mga wire para sumakto sa gagamitan natin. So yan lang, i-connect na natin yan. So next na gagawin natin is i-connect natin yung wire papunta doon sa ating prototype, which is yung clip pan or ceiling fan. So ginawa namin tong prototype na to for emergency case only. Halimbawa nagkaroon ng bagyo, so walang kuryente, so mapapakinabangan to kasi pwede tayong magkaroon ng ilaw kahit na walang kuryente. And dun din sa mga hindi abot ng kuryente o sa lugar na walang kuryente, papakinabangan din to, especially pag nasa bundok ka, malakas yung hangin, o kaya nasa tabing dagat ka, malakas yung hangin, is mas mapapakinabangan natin to kasi itong prototype na to is kailangan lang ng hangin para makapag-generate ng power o kaya mapailawan yung ating tahanan. So napakasimple lang ng kailangan natin dito, which is yung mini fan or clip fan. Minsan kasi akala natin sira na yung ating clip fan or mini fan, which is hindi naman talaga yung sira. Ang sira lang dun is naputol yung wire. So pwede natin ayusin yan, tapos gawin natin ganito. So next step sa paggawa natin ng ating prototype is lalagyan natin siya ng tukod, kasi ilalagay natin siya sa mataas na part. So kailangan natin ng mahabang kahoy or ano pa man pwedeng gamitin para may tukod papunta dun sa mataas na lugar. So yan natin next na gagawin, lalagyan natin siya ng tukod para mas makasagap siya ng hangin, para mas umikot siya ng mabilis or masustain niya yung pagbibigay sa atin ng power. So ang mga kailangan nating materials para mabutong prototype is una, yung clip pan or mini pan or ceiling fan. Next is wire, outlet, receptacle, ilaw, and then tools like plies, gunting, cutter, and then electrical tape. So yun yung mga kinakailangan natin para mabutong prototype.